Kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaan ang pagdurusa? Bakit may mga panalangin tila walang sagot? At bakit ang mabubuting tao ang madalas na nasasaktan? May lihim bang layunin ng Diyos sa likod ng bawat luha? Sa seryeng ito, tuklasin natin ang sagot ng Biblia sa isa sa pinakamahirap na tanong ng buhay. Bakit may paghihirap kung mabuti ang Diyos? Maraming tao ang nagtatanong, kung tunay na mabuti ang Diyos, bakit may sakit, trahedya at pagdurusa? Ito ay tanong na halos lahat ay naitanong na sa isang punto ng kanilang buhay. Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, nabigo sa pangarap o dumaan sa matinding pagsubok, natural lamang na itanong natin nasaan ang Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita na hindi nilikha ng Diyos ang mundo na puno ng pagdurusa. Sa simula, ang lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti. Walang kamatayan, walang sakit, at walang luha. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa mundo, sa pamamagitan ng pagsuway ng tao, pumasok din ang paghihirap, sakit, at kamatayan. Hindi ang Diyos ang may akda ng kasamaan. Ang kasalanan ang sumira sa perpektong mundong nilikha niya. Gayunman, hindi niya tayo iniwan. Kahit sa gitna ng ating pagdurusa, patuloy siyang kumikilos upang iligtas tayo at ibalik ang lahat sa kanyang orihinal na layunin. Ang tanong ngayon ay hindi lamang bakit may paghihirap, kundi ano ang ginagawa ng Diyos habang tayo ay naghihirap? Sa Part 2, pag-uusapan natin kung bakit minsan ay tila tahimik ang Diyos sa gitna ng ating pagdurusa. Bakit tila tahimik ang Diyos? Isa sa pinakamahirap na karanasan ay ang manalangin ng paulit-ulit, ngunit tila walang naririnig na sagot mula sa Diyos. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang iniwan ka niya. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang dumaan sa panahong tila tahimik ang langit. Si Job ay nawalan ng halos lahat. Si David ay madalas umiyak sa Diyos. Maging si Jesus ay dumaing sa krus. Minsan, habang tahimik ang Diyos, siya ay gumagawa ng bagay na hindi pa natin nakikita. Ang kanyang pananaw ay mas malawak kaysa sa ating nauunawaan. Ang bawat paghihintay ay maaaring paghahanda para sa mas dakilang layunin. Kapag hindi mo nakikita ang kanyang kamay, maaari mo pa ring pagkatiwalaan ang kanyang puso. Sa Part 3, sasagutin natin ang tanong, maaari bang gamitin ng Diyos ang ating pagdurusa para sa ating ikabubuti? May layunin ba ang paghihirap? Kapag tayo ay nasasaktan, madalas nating isipin na wala nang magandang maaaring mangyari. Ngunit paulit-ulit na ipinapakita ng Biblia na ginagamit ng Diyos maging ang ating pinakamadilim na karanasan upang magdala ng kabutihan. Ang paghihirap ay maaaring magpalalim ng ating pananampalataya, magturo ng pagtitiis at maglapit sa atin sa Diyos. Maraming tao ang tunay na nakakilala sa Diyos hindi noong madali ang buhay, kundi noong wala na silang ibang malapitan. Hindi ibig sabihin nito na gusto ng Diyos ang ating sakit, ngunit kaya niyang gawing pagpapala ang bagay na nilayon ng kasamaan upang sirain tayo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang dahilan ngayon, ngunit hindi nangangahulugang wala itong layunin. Sa Part 4, pag-uusapan natin kung paano nananatiling kasama ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng pagdurusa. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagdurusa. May mga panahong pakiramdam natin ay tayo lamang ang lumalaban. Ngunit ipinapangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ang Diyos ay hindi lamang nakatingin mula sa malayo. Sa pamamagitan ni Jesus, naranasan din niya ang pagdurusa, pagtanggi, pagluha at matinding sakit. Nauunawaan niya ang ating pinagdaraanan dahil siya mismo ay nagdusa. Kapag umiiyak ka, alam niya ang dahilan. Kapag nanghihina ka, naroon siya upang palakasin ka. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, siya ang nagbibigay ng bagong lakas. Maaaring hindi alisin ng Diyos agad ang iyong problema, ngunit ipinapangako niyang sasamahan ka sa bawat hakbang. Sa huling bahagi, matutuklasan natin ang dakilang pag-asang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng nagtitiis. Darating ang araw na wala ng paghihirap. Ang pinakamagandang balita ng Biblia ay hindi habang buhay ang ating pagdurusa. May pinangako ang Diyos na bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng kamatayan, pag-iyak, sakit o dalamhati. Ang lahat ng luha ay papahirin niya at ang kasalanan na siyang ugat ng lahat ng paghihirap ay tuluyan ng mawawala. Habang hinihintay natin ang araw na iyon, tinatawag tayo ng Diyos na manatiling tapat at magtiwala sa Kanya. Ang bawat pagsubok na ating dinaraanan ay pansamantala lamang,
kung ihahambing sa walang hanggang kagalakang inihanda niya para sa mga umiibig sa Kanya. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa mabigat na pagsubok, huwag mawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento ng iyong buhay. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa ito nakikita, at balang araw, mauunawaan mo kung bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na ngayon ay hindi mo pa maipaliwanag. Ang paghihirap ay hindi ang wakas ng kwento. Sa Diyos, ang huling kabanata ay laging puno ng pag-asa.